Sa ating mga balitang pambansa po naman, binabayo ngayon ang malakas na hangin at ulan ang extreme northern Luzon dahil pa rin po sa Super Typhoon Leon. Huling namataan ng bagyo sa layong 100 kilometro silangan po ng Itbayat sa Batanes. Ito'y kumikilos pahilagang kanluran at may lakas po ng hangin na aabot sa 195 km per ora at aabot ang bugso nito malakas po ito 240 km per hour. Sabi po ng Pag-asa, posibleng mag-landfall sa Taiwan. Sa mga Pilipino sa Taiwan, mag-iingat po kayo Opo, mamaya pong hapon o bago tumama ulit sa kalupaan sa mainland China bukas. Hindi man po mag-landfall sa ating pong bansa, asahan pa rin daw natin na malakas na hangin at mga ulan sa Batanes na nakataas ngayon sa ilalim ng signal number 4 at 5. Signal number 3 naman sa Babuyan Islands, habang signal number 2 sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Nakataas din po ang signal number 1 sa ilang bahagi po ng Northern Luzon. Samantala, kanselado na rin ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil pa rin sa masamang panahon. Wala ng klase sa lahat ng antas sa probinsya ng Batanes, Benguet at Aurora. Hindi na rin pinapapasok sa klase ang mga taga Lemery, Batangas, General Mariano Alvarez sa Cavite, pati sa Binyan at sa Paetes sa Laguna. Suspendido na rin ang klase at pasok sa government offices sa ilang bahagi po ng Pangasinan at ng Cagayan. Wala na rin klase mula preschool hanggang senior high school sa Calasiao, Pangasinan, maging sa Calamba sa Laguna. Elementary to senior high school naman ang suspensyon sa Ilocos Norte. Samantala, wala rin pong pasok sa buong Albay, Camarines Sur at Camarines Norte. Kasunod pa rin ng hagupit ng Bagyong Christine. Sa ilang pang balita, umakit na po sa higit na 7 milyon ang apektado po ng dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine at Super Typhoon Leon sa iba't ibang panig po ng ating kapuluan. Sa tala po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, katumbas yan ng 1.8 milyong pamilya na tinamaan nga po ng dalawang bagyo. Nanatili rin po sa 148 ang patay ng dahil sa delubyo, habang nasa 115 naman ang sugatan at hanggang ngayon ay meron pang 31 pinaghahanap. Kinumpirma naman ni dating Senator Antonio Trillanes na naisumiti na niya sa International Criminal Court o ICC ang transcript ng pagdinig sa Senado at Kamara kaugnay pa rin sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa Trinan Smith o ipinasang kopya ng mga pahayag ni Duterte nang umamin siya tungkol sa Davao Death Squad at paghikayat sa mga drug suspect na manlaban. Ayon pa kay Trillanes, posible raw gamitin ang ICC bilang mga ebidensya ang nasabing mga dokumento ng Senate hearing. Aminado po naman si Senador Bato de la Rosa na mabigat ang mga binitiwang salaysay ni dating Pangulong Duterte sa nangyaring pagdinig po sa Senado. At ayon kay Bato, under oath si Duterte nang kanyang sabihin ang nalalaman daw niya at mga pahayag nga kaugnay sa drug war. Kaya po ng panghihikayat niya sa mga drug suspect na lumaban para mapatay ng mga pulis. Pag-amin ni De La Rosa, pwede daw itong magamit laban sa dating Pangulo sa hukuman pero dito po sa Pilipinas. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.